Mga pangyayari sa politika, kalagayan sa ekonomiya, mga kaganapan sa entertainment at iba pang mga balitang pambansa. Pinas Update, maging updated sa balita upang maging makabuluhang mamamayan ng ating bansa. Ano pong pakiramdam nyo, ma'am, na nakapasa po kayo? Masayang-masaya po, sir, dahil nga po hindi ko ina-expect na makapasa ako. Ang hirap-hirap ng bar, tapos ang isang matanda, makakapasa. Di po ba? Parang napaka-imposible na makapasa ang isang tulad ko na matanda na makakapasa pa rin. Ang dami kong setback, sir. Namatay ang nanay ko nung fourth year ako, just before the bar. Kasi sir, ako 4 years ko lang sa law school. Wala po akong failing grade mula first year hanggang fourth year. Tapos immediately after graduation ko nung July yata yun. And then nag-take ako agad-agad ng bar ng September 24. So, Nay, kanina po may mga photos na pinadala po yung anak nyo. Saka nakita ko na rin po sa social media. Grabe yung iyak at kagulgol nyo, Nay. Saan nanggagaling yung emosyon po na yun? Kasi sir, hindi ko naman inaasahan. I was expecting na ma-failed ako kasi nga yung last day ng bar exam, alam ko kasi yun ang weakness ko, yung remedial law. Hindi ko inaasahan na makakapasa ako doon. At alam kong sablay din yung mga sagot ko doon. Pero siguro kineri ng mga ibang subjects ko kasi yung kasing pinakamabigat yung remedial law, yung last day of exam. Remedial law yun. Pero feeling ko kasi doon sa mga nauna kong exam na 25%, medyo magaan ang loob ko sa mga yun. I mean, medyo confident ako na naka-75 naman ako dun sa mga yun. Pero doon sa remedial law, talagang alam ko kasi talagang bagsak ako. Kaya sabi ko, kung 75 ako doon sa mga previous na subjects, tapos bagsak ako doon sa last na subject, hindi ako papasa. Kaya, siyempre hindi ko naman wala naman akong aasahan. Okay nga lang sa akin na hindi ako mapapasa kasi nga matanda na ako. I know myself na may mga, I have to accept na meron na rin akong lapses ng pag-iisip. Minsan nga ngayon na, nitong after the bar, hindi ko na maisip. Halimbawa, nag-shampoo ako. Iniisip ko, naka-shampoo na kaya ako? Mga ganun ay. So sabi ko, pagkatapos ko maligo, makakapasa pa rin kaya ang matanda. May lapses na nga may lapses na nga sa mind, sa pag-iisip. Yun, kaya it's a surprise for me na papasa pa rin ako kahit na ganun ang mga nangyayari sa akin. And then, siguro, isa pa, na-COVID kasi ako, namuntik na akong namatay. During the COVID, talagang sabi ng nurse, ma'am, in a few minutes, wala na yung yung ugat nyo, sabi niya. And parang na akong ang pandinig ko nun, nasa loob na ako ng drum. Talagang dehydrated na ako, mamamatay na talaga ako. So talagang ayaw ng Panginoon, may purpose pa rin siya na binuhay niya ako. Ayun nga, Nay, kasi first taker kayo, tapos nakapasa na po kaagad. Ano po yung inspirasyon nyo at bakit nag-decide kayo mag-aral ng law at ito maging abogado po? Kasi actually wala na akong inspirasyon kasi tapos na ako sa career ko. I'm about to retire. And then mga anak ko settled na rin lahat-lahat. Sabi ko kasi I was just 58 years old, tapos na ang lahat ng anak ko noon. And then sabi ko, anong gagawin ko for the rest of my life?
Eh, ang nanay ko, she lived for 90 years. Anong gagawin ko sa 30 years na halimbawa mabubuhay ako kung makukuha ko yung lifespan ng nanay ko, anong gagawin ko sa 30 years? Anong gagawin ko sa life ko, di ba? After retirement, ganon. Kaya ako nag-aral. At hindi naman ako nagsisi kasi sabi ko nga, later, ang decision factor ko noon, sabi ko, kung hindi ako kukuha ngayon and after 4 years, there will come a time na after 4 years, ano kaya kung nag-take ako ng bar, nakapasa ako, kaya nakapasa kaya ako? You have to prove na tama ba yung ano mo, na nag-decide ka? What if hindi ako kumuha? Noon ang tanong ko ano kaya kung kumuha ako, di abogado na sana ako ngayon. Ganon di ba? Pag hindi. Pero ngayon baliktad na. Kung hindi pala ako kumuha noon, hindi ako naging abogado ngayon. Ganon na. Ilan po ang anak niyo, Nay? Tatlo sila. Yung isa, yung panganay ko is law student na rin. Tapos, yung dalawa ko is dalawang babae ang certified public accountants. Nasa gobyerno na sila. Wow. Yung kasama niyo po ngayon, yung po yung law student, si Mark. Yan si Mark is law student. Yan, first year pa lang niya. Na-inspire nga sa akin dahil sabi, fourth year na ako, sabi ko. Ayaw nila noon na mag-aral. Oo. O ito, Nay, syempre, nakapasa na kayo. Ano pong current na trabaho niyo ngayon, Nay? Taga-LGU Jones ako. Sa Jones Isabela po. Oo. Trabaho niyo, Nay? Oo. Ano pong trabaho niyo sa LGU, Nay? Ay, secret. Pero Nay, ngayong nakapasa na kayo, ano pong balak ninyong i-pursue? Syempre, abogado na kayo. Oo nga. Papasok ba kayo ng law firm? Itutuloy po ba sa government? Ano pong wala na akong choice kasi 62 na nga ako. So, ang choice ko lang siyempre siyempre naman hindi na ako akma doon sa trabaho ko ngayon. Siyempre nakakahiya naman na nandun pa rin ako. Hindi ko pa alam. Kausapin ko muna si Mayor kung ano ang magiging desisyon niya. At siya ang mag-guide sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Pero kayo, Nay, sa puso niyo, sa tingin niyo, saan kayo nababagay? Ngayong abogado na po kayo. Siguro, hindi, kasi mula pagkabata ako, hindi ko pa naranasang pumasok sa korte. So, hindi ako aware, siyempre napag-aaralan naman ang litigation, di ba? Pero natatakot ako. Baka magkamali ako sa korte, pagagalitan ako ni judge. Actually, wala akong planong maging abogado. By accident. Ano pa ang aambisyonin ko sa buhay ko? Tapos na lahat ang anak ko. Kumbaga, pastime lang yung pag-aaral. Ganito pala kasi yun, sir. Kaya ako nag-take pa ng law kasi nga, basa rin ako ng basa ng pocketbook. Sabi ko, ba't ako basa ng basa? Wala namang kahihinatnan ito. Di mag-aral na lang ako ng law. Ganon, sir. Oo, binibigyan nila ako ng pera. Ha? Ako kayo nag-graduate ng law. Northeastern College. Isabela po. Saan po yung graduate? Yung prelo ko? Papa. Bachelor of Science in Accounting. Ano ba yun? Hindi naman na ganun ng kurso ko. Bachelor of Science in Commerce noon. Pero major in accounting. Sa Isabela. Oo. Sa mga senior citizen, inspiring
siguro bihira na lang may gustong mag-aral ng law na senior citizen, ang hirap-hirap. Pero kung talagang gusto nilang maging abogado, kasi wala namang late na magiging abogado, may mga mas matatanda nga sa akin nag-take ng bar nung nag-take ako ng bar nung September 24, mas marami pang matatanda kaysa sa akin na nag-take ng bar. So I will encourage them na mag-take sila. At saka I like to inspire also yung mga bata na kung kaya ng matanda, kakayanin din ng mga bata. Yung asawa ko, Opo. may negosyo siyang konti. Tamang-tama lang at kainin namin. Sari-sari store po. Ano po ang negosyo? Hindi. Laundry shop. Laundry shop. Tapos kayo po, LGU. LGU. Dahil yung dalawang po pangalan ay babae, Pina. CPA. Nasa government na po sila. Tapos ito po bunso niyo ang nag-dito ngayon, si Mark. Ay, si Mark po is panganay ko po yan. Si Mark, ano ba ngayon? Opo, first year po niya. First year nga, wow, nakakatuwa naman. Pinas Update. Maging updated sa balita upang maging makabuluhang mamamayan ng ating bansa.